consecutive lang na operation. Kung sa ating gagawin yun, ano ba yung feeling natin, ano? Baka heaven and earth eh, iyak na tayo mag-iyak. Pero siya, then nung lumabas, ganun, nabubola-bola ng mga anak niya, ng mga bulera din. Sumasabay din. Just to lighten the mood siguro. At saka talagang character yun siguro yun. Kaya maganda magbantay sa ospital pagka ganun ang binabantayan mo, di ba? Pagka masyadong depression yung binabantayan mo, nauna ko yung magbabantay ng mga matay kaya. Di ba? So hanggang sa naiuwi namin, ganun, okay din siya sa bahay. Pero bago inuwi, nung matapos yung yung second operation niya, kasi marami pang successive test na nagpa-ano pa kami sa amin, nung nilabas namin sa FEU para ma-check kung baka may cancerous na ano. Dahil yun ang pinaka-suspect ng mga doktor, yung cause ng pero wala. Hindi cancerous yung mga tumubo na sa puso sa lungs niya. Na yun daw yung nag-focus na yung paglapot ng kanyang dugo. Siguro, pagdaan ng dugo, hindi na-filter o sumasayad-sayad yung mga yun. Ano malapot siya. Pagka ewan ko sa kanila, pero ako, sa aking isipan this is life. We are only passing this life. Yun ang tingin ko sa buhay. Dahil take for example lang, kami sa dagat. Pag may nangyayari sa atin, saan kami hingin ng kuwan? Sa klolo. Wala. Only God. Kaya napakalapit ko kay Lord sa dagat, siya na nakikita ko doon Hindi ko nakikita ang misis ko, yung mga anak ko, kamag-anak ko, pastor ko, wala. Langit lang talaga. So hanggat di natin natatanggap o naiintindihan yung ganong setup ng buhay, pagdating ng problema, mabigat para sa atin. Di ba? Kahit kung kumatayan, mabigat para sa atin yan kung hindi natin tanggap yung ganitong realidad ng buhay. Ganun talaga yun. So, balik tayo dun sa bahay, gano'n. Bubuhatin namin siya, okay lang. Kahit pagod na pagod siya. Dahil talaga, yung will niya talaga, grabe. Yun ang hinahangaan ko yung will. Dahil nga, nung nilabas nga namin, bago namin nilabas, yun sabi nga ni Doktor na ihanda nyo na yung mga sarili nyo. So at least, nakakapag-usap-usap na kami, kahit pa paano, naihahanda na namin yung sarili namin, pero darating pa rin yung mga punto na yung pick na talagang malulungkot ka rin, di ba? Kasi may mga times na naalala mo yung talagang magtatas din sa kalungkutan ng which is human nature yan. Hanggang sa February 10, punta na kami sa Novaliches dahil nai-transfer na namin siya sa Novaliches kasi nag-uwian itong mga sisters ni Patty, wala na siyang kasama sa bahay na hindi naman niya kaya dahil alam mo noon, marami na siyang bagahe. So sinalo naman ni Chito sa kanso niya, sinalo naman niya doon. February 10 pumunta kami, hindi na siya makapagsalita mo. Pero inanong namin, gusto mong ice cream? Sumibla pa. Binilan namin ang ice cream. Kailan pa kami ng ice cream? Prior to that, si Chora sinasabi niya, siguro si Mamang inatay niya yung birthday ni Kuya bago doon siya mamamatay. Ganon din yung assumption ni Chito. February 12 nga, birthday ni Chito. Ay, 11. Yung nanandun ako. Oo. Birthday ni Chito, hapon. Pero mamamatay ka na rin, papakita mo pa yung paborito mo, anak. Sino justified talaga na may favorite talaga. Hindi, no? Grabe. So, in closing, nung namanhikan kami,
Kanino ka? Takot ko yung mga magulang ko. Bicycle kami. Pero may dala-dala akong whiskey. yung first time kong matikman yun, pero gusto ko. Gusto ko siya. Subukan ko na dito para pagharap-harapan namin ito. Di harap-harap kami. Di naman nila kayo pahinahirapan na eh. Ba't pa papahirapan kung may trabaho rin naman ako? Ituloy na lang. Joke ko lang yun pala. Hindi, alam mo. Papunta na naman kasi kanina eh. Mahirap na. Papunta na naman eh. Ay, gano'n. Labas ko na yung kasko pa. Kapisar. Si Mamang, malakas pa nun. Si Papang, tinagayan ko na sila. Oh, sarap ito, may lang makatikim ah. Sabi nila, gayuman na kayo. Gayuman na kayo. Pero tikman niya yun pag makabili kayo yung kapisar. Hindi ko makakalimutan yan kasi yun ang pinagano namin. Talagang sinabi naman ni Mamang na masarap ito. Kaya recommend ko sa'yo, pagka mani kayo, magdala kayo ng kapisar. Parang sinasabi mo kay Rachel, kuya. Pero may isa pa. Si Mamang, ano siya eh, may stressor sa bahay eh, pag pupunta si Mamang. Na-stress siya palagi. Na-stress siya pagka yung mga damit, di pa natutupi. Walang kasama si Kati. Very busy, makapagtubi pa ba yan? Iwanan mo si Mamang. Punta tayo dito. Pagbalik mo, maayos na lahat. Ganun lang siya. Ganun lang si Mama. Yun ang problema niya sa bahay. Oo. Bayan mo ako nang gagawa ng pag-ano. Pag may dyan ka, kuya. So, in closing, this is life. Yes. Brothers and sisters. Sa ating buhay, it's a great blessing na narating natin yung ganitong estado natin sa buhay. Unang-una sa edad natin, di ba? May pinapanak na. May namamatay nga, kapapanganak pa lang. Di pa siya nakatingin lang po. Di pa nakatingin ng Jollibee. Di pa ka nakarating ng Singapore. Diba? So, kahit tayo man lang, nakarating tayo ng Divisoria, at least, blessings na sa atin yun. So we cherish every day. Paggising pa lang natin, thank you Lord. Diba? It's a blessing. Pagkahiga tayo ng gabi, thank you Lord. Kahit naghilig ka kung nagising ka, thank you Lord. Ganun lang. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa aking mga in-laws, mga hipag ko na parang tinutuloy akong kapatid. At si Bayo, wala kasi dito eh, kaya yung sabi ni Welder kahapon na may doubt din siya sa sarili niya nung magiging member na siya ng pamilya nila dahil di natin alam. Pero on my part, malaki yung economic status difference namin mo. Sabi natin mayaman sila, kami mahirap.